Sa komunidad ng Mangyan sa Mindoro lumaki si Joshua. Bakas sa kanilang tribo ang mahirap na pamumuhay ng bawat pamilya, isang bagay na nakasanayan na sa kanilang lugar. Ang aming pagkain noon bilang mahirap nga at bilang Mangyan, satisfied na kami sa agahan kamuti. Tanghalian ay saging, hapunan ay nilugaw. Ngunit bukod dito, ang mas nagpahirap sa murang kaisipan ni Joshua ay ang harapang pagpapakita ng kawalan ng pagmamahal sa kanya ng kanyang ama at mga kapatid. Ito ay dahil sa paniwalang hindi nila siya tunay na kadugo. Ang ganitong kaisipan ng kanilang pamilya ay bunga ng matinding pagseselos ng ama ni Joshua sa isang lalaki na naging malapit sa ina nito noong siya ay pinagbubuntis pa lang. Kung ako'y kanilang saktan, bugbugin, hampasin, abuse talaga ang aking pag-ano sa pamilya. Ang kuya ko, ako ay kanilang sinasampal at sinabi nilang, ikaw talaga ay walang pag-asa. Kaya natanim sa isip ko yun, ako ay walang pag-asa. At lalo nang bubo ka talaga. Lalo na ako'y naging bubo. Parang naging nadikta na sa isip ko ako'y bubo. Dagdag pa dito ang pagpapahinto sa kanya ng pamilya sa pag-aaral noong grade 6 pa lamang siya. Dahil walang ginagawa si Joshua na pagdesisyonan ng kanyang ina na pagtrabahuhin ito bilang katulong sa isang may kayang tao sa kanilang lugar. Api na nga ako sa bahay, apihin pa dito at binubugbog pa ako dito ng makasamahan kong trabaho doon sa mayor. Puro masakit. Dahil sa itinuturing na ng amo ni Joshua na siya ay pagmamay-ari nito, ibinenta siya ng hindi nalalaman ng kanyang ina sa kaibigang taga Maynila upang dito na manilbihan. Bago man ang lugar kung saan napadpad si Joshua, hindi pa din siya nilayuan ng mga pasakit sa kanyang murang edad. Magulo ang lugar kung saan siya nagtatrabaho at dahil sa takot, umalis siya dito at nanirahan na lamang sa kalsada. Nakaranas ako ng gutom at halos walang bihisan. Almost 1 year ako sa Lunita. Natuto ding manlimos si Joshua upang kahit papaano magkalaman ang kanyang kumakalam na sikmura. Ang pagiging siraulo pala ng tao, na-experiencehan ko ito. Hindi lang sa bad spirit, nanggagaling din sa gutom. Hanggang isang araw, nakita siya ng dating kapitbahay nito mula sa Mindoro. Iyon ang naging dahilan upang malaman ng pamilya ni Joshua kung saan siya napadpad. Dahil sa pag-aalala ng kanyang ina, pinuntahan siya ng kanyang kapatid. Ikaw ba yan? Hindi ako tol sa kuya mo. At nung nagkatinginan kami ng kuya ko, habang tumitingin siya sa akin, tumitingin ako sa kanya, napabuntong hininga ako. At ang sigaw ko sa kanya, bakit ngayon nyo lang ako hinanap? Ang tagal-tagal ko na sa Lunita. Ang tagal ko nang naghirap dito. Nanlimos ako. Kumain ako ng galing sa garbage. Nasaan sila nanay? Bakit ngayon nyo lang ako hinanap? At ang kuya ko lumapit. Hinawakan ako. At ang sabi niya, Toy, tara na. Hinahanap ka ng nanay. Pagkabalik sa kanilang bahay, akala ni Joshua na tapos na ang kanyang mga kalbaryo sa buhay. Ngunit nang makita siyang muli ng isa niyang kapatid, Ang sabi niya, wala kaming kapatid na si Raulo at nanlilimos. Lumayas ka dito, hindi ka namin kapatid. Lalo pang naging worse. Hindi nila ako tinanggap. ang masalimuot na pangyayaring ito sa buhay ni Joshua ang siyang nagtulak sa kanya upang kitilin ang sariling buhay. Nag-gather ako ng mga tuyong dahon ng saging, ginawa kong banig, at habang ako nandun, umiiyak ako. Sabi ko, anong buhay ito? Kung mayroon lang akong patalim nun, siguro kinitil ko na ang buhay ko. Nasa ganitong sitwasyon si Joshua nang matagpuan siya ng isang kamag-anak na alagad ng Diyos. Hinikayat nito na doon na lamang muna sa kanya manuluyan upang mag-aral sa isang Bible school. Sa kanyang patuloy na pagsasaliksik sa salita ng Diyos, ginamit ng Panginoon ang kanyang buhay upang maging isang lingkod ni Jesus. Iyon din ang unti-unting nagpahilom sa sugat na dulot ng kanyang nakaraan. Ngunit isang araw, minsan itong nasubok. Pumunta yung tatay ko. Ako'y napaiyak nung pumunta siya. At pinur out ko sa kanya yung aking damdamin. Kwininto na sa akin ng mga auntie ko ang nangyayari. Sabi ko sa kanya, ikaw ang tunay kong tatay. At bakit? Hindi ko naramdaman yung pagmamahal mo sa akin. At bakit gano'n na lang kung ako'y iyong inano ko sa kanya lahat? Simula nang makausap ni Joshua ang kanyang ama, mas naging madali sa kanya na patawarin pa ang mga kapatid nito. Noong nag-reunion kami, sorry,
nagkaisip ako ng masama sa inyo. Mula nung nagkaroon kami ng reunion at reconciliation, tinulungan ko sila lahat. Matapos ang pag-aayos ng kanilang mag-anak, naging tuloy-tuloy ang mga pagpapala ni Joshua sa kanyang buhay. Nakapangasawa siya ng isang Pinay na pinitisyon siya papuntang Amerika taong 1987. Ako ngayon ay naging pastor doon sa Amerika hanggang kung saan ako'y inordinahang bishop na ayos na lahat, pati nanay at tanay ko, pinitisyon ko na, ganyan, hanggang kung saan. Doon ngayon ang blessing. Isa sa mga natamong tagumpay ni Bishop Joshua ang pagiging chaplain nito sa Philippine Embassy noong 1993. Sa kasalukuyan, ginagamit ng Panginoon ang istorya ng buhay niya sa halos lahat na ng bahagi ng mundo tulad ng sa Europe, Israel, Rome, Germany at United Kingdom upang maging inspirasyon sa ating mga kababayang Pilipino. Sa grasya lang ng Diyos lahat. And glory to God. At saka sa kanyang proteksyon. Wala akong masabi kundi mahal ako ng Diyos. Tayong din lahat mahal ng Panginoon. So ang destiny na nasa akin ngayon, kalooban ng Diyos.